Hello, Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome din po kayo. And thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan po natin ang mga messages ninyo for November 8. Paunang message ninyo is change. Ayan. So, napakalaki no, ng chance dito, ng opportunity no, na parating sa inyo sa pagbabago. No? So, this could be in any area of life na pagbabagong ito. Kayo lang ang tanging nakakaalam niyan, ano, kung anong area ng buhay ninyo ang merong pagbabagong mangyayari, no? Maaring ang iba sa inyo dito place of residence, no? Ang magbabago, maaari maglilipat bahay kayo, maaari din na may magmamigrate dito, maaari din naman na from renting a place, maaring kayo ay titira na sa sarili nyo na talagang bahay or the other way around, no? Maaari din naman na galing kayo sa sarili ninyong bahay, no? You own a property, tapos magra-renting kayo, no? So, maaring ganun din ang ganap. Maaari din na ang iba sa inyo dito, pagbabago sa place, sa trabaho, no? Maaring maglilipat kayo ng ibang trabaho, ibang opisina, ibang department, yung mga ganun ba, maaring bagong ibang posisyon din sa trabaho, maaari din ganun ang ganap. We have 33 and master number 33, no? Gemini, please look up for the meaning of master number 33 po for more guidance, okay? So, pakitignan po ninyo yan dahil merong additional guidance, additional information ang kailangan ninyong marinig dito, no? For others of you, no, maaring nag-worry kayo, aalala kayo dito sa movement na to na mangyayari, no? Maring yung concerns ninyo dito is regarding this change na paparating, no? Yung paglilipat bahay, paglilipat trabaho, opisina, employer, yung mga ganon ba? So, maaring mga bagay siguro dyan ang it's either nag-aalala kayo dahil hindi ninyo sigurado kung ano ang dadatnan ninyo sa pagbabagong ito, or maybe yung journey itself, no, ng change na to, yung transition, maaring sa mga areas na yan kayo nag-aalala, no? We have number 28, expectations. Dahil siguro, no, inaalala ninyo yung mga sinet ninyong expectations para dito sa movement na to, no? Maaring nagdududa kayo sa maaaring mangyari or nag-aalala kayo dahil siguro nararamdaman ng iba sa inyo dito na kung ano man ang ine-expect ninyo na mangyari dito sa mga pagbabago ito, maaaring nakikitaan ninyo na hindi lahat, no, ayon sa kagustuhan ninyo. So, maaring may mga ganon ang ganap dito. What else? We have mature man. Ayan. So, maybe you are dealing with a mature man, Gemini, at this time. This could be anyone sa buhay ninyo, no? Si mature man, maaaring ito ay asawa ninyo, parent ninyo, maaaring siya din ay manliligaw ninyo, jowa ninyo, no? Maaaring ganon din ang ganap. So, maybe, you know, dahil sa kanya marami kayong babaguhin or kailangan marami kayong i-adjust, no? Para makasabay ka sa kanya, maaring ganon dito din ang sitwasyon. Or maari din naman na this mature man is very supportive of you dito sa mga pagbabagong ganap sa buhay ninyo, no? So, mabuting ganon. Toil and labor, ayan. So, maybe, you really need to work hard, no? You really need to work hard dito sa mga pagbabagong ito. Maaring kailangan nyo pang gawin ng extra effort talaga para sa gayon makasiguro kayo, no, na magiging okay, no, ang resulta ng mga galawan na to. Maraming movement ako nakikita. Kaya maaring kailangan ninyo mag-effort ng extra nang sa gayon maging maging smooth lang, kumbaga, ang takbo ng lahat dito. Kaya maaaring kailangan ninyong pag-isipan mabuti, pagdiskartehan mabuti, paghandaan, yung ganon ang ganap, no? Maari din naman ang iba sa inyo dito, Gemini, yung pinag-aalala ninyo is trabaho. Maaring yung lilipatan ninyong trabaho, no? Maaring you are worrying about that.
Maari din naman na may mga factors, no, linked sa trabahong ito ang ipinag-aalala ninyo, like pagta-travel, papunta sa trabaho, pauwi. You know, maari ditong may requirement dito na mag-relocate kayo pansamantala. Maaring din ganon, no? It could be anything, Gemini, but definitely meron kayong ipinag-aalala dito na linked sa inyong trabaho. This could be the new job then, no, na pinag-aalala ninyo. So, what else? We have courtship. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, no, may ligawang nangyayari or maaaring meron na kayong bagong mandiligaw, maaaring ganon. And maybe yung expectation na to, no, is regarding this relationship dito sa inyong ka-date, no, yung dinedate ninyo, maaaring ganon ang sitwasyon. And also, it feels like to me then, na siguro dito sa courtship na to, dito sa pagde-date ninyo, maybe you also need to, to do something dito, mag-extra effort din kayo para makilala din ninyong mabuti yung taong dinedate ninyo, no? Hindi lang yung kung ano lang yung pinapakita nyo sa iyo, diba? Kasi sometimes hindi mo makikita ang totoong pagkatao, diba? Hanggat hindi mo kinikilala talaga, hanggat hindi mo nakakasama, diba? Nang matagal, yung ganon. So, depende sa inyong sitwasyon dito, ang napipick up ko lang dito na you may need to do extra effort para makilala mo ng lubusan ang itong dinedate ninyo, no? So, of course, this is not going to resonate with everyone, so just take as it resonates po. So, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo po for November 8. Libra, first message ninyo is marriage. Napakaganda na exciting. Kasi maaaring nagpe-prepare ang iba sa inyo dito for wedding details ninyo, no? Maaari din na ang iba sa inyo talaga is super excited na because maybe the wedding is around the corner lang, no? Maaring malapit na. Ang iba sa inyo dito siguro nagpe-prepare ng wedding details ninyo that is going to happen around summer next year, no? Libra, maaring ganun ang kasalang magaganap dito. House, ayan, so maybe, punong abala kayo dito, Libra, no? Maaaring kayo yung major player, kumbaga, dito sa pagpe-prepare ng inyong kasalan, including your home na uuwian, no? So, maaaring kayo din yung nagsha-shopping for bahay, kung saan na kayo titira after the wedding, maaaring ganon, or maybe may tinitignan na din kayo, no, as a couple na maaaring potential ninyong maging bahay, no, after the wedding. So, we have toil and labor. For some of you, no, maaaring dito, kailangan ninyong magsipag, mag-extra effort pa sa mga ginagawa ninyong preparations. Nang sa gayon, mabilis kayong matapos, mabilis ninyong maset na ang lahat, no? Yun ang aking napipick up dito. Maaring extra din talaga ngayon. Para sa iba naman sa inyo dito, Libra, no? Parang ang naririnig ko, pagod, no? Pagod. So, maaring pagod na ang iba sa inyo dito sa kakaasikaso ng inyong mga wedding preparations, no? Maaari din ganon ang sitwasyon. We have mature woman. Maaring si mature woman ang person ninyo, Libra, no? Maaring kayo ang ikakasal. Maaring si mature woman ang person ninyo. Maaari din naman ni si mature woman is someone na, let's say for example, kapamilya ninyo, auntie ninyo, mom ninyo, yung in-law ninyo. Maaari din naman na siya ay best friend ninyo, kaibigan, ganon. Na very supportive of you, no? Maaring si mature woman is playing a very significant role din dito sa pagpeprepara ng inyong mga kailangang gawin, no, for the wedding. We have 12 privileged lady. Napakaganda. This is the energy of prosperity and abundance. Ayan. So, swerte ninyo din sa ngayon, Punong-puno kayo ng blessings.
magandang biyaya, no? Patuloy na dumadating ngayon. Ngayon, meron din kayong pagkakataon na magkaroon din kayo ng luxury, kumbaga ma-experience ninyo ang kahit konting luxury, no? Parating na din yan, yung pagkakataon na yan. So, maaari din naman Libra for others of you if meron na kayong mga anak, no? Maaring meron kayong anak dito na bata pa na maaring bumisita sa inyo. Maaring nakatira siya sa ibang lugar, no? Hindi doon sa kung saan kayo nakatira, and maybe you are going to to be surprised dahil maaring may bibisita sa iyo na anak ninyo na alam mo yun, yung super bata pa, no? We have number 9, change. Ayan, merong pagbabago or paglilipat ng trabaho dito for some of you Libra. Some of you are moving home, some of you are moving trabaho, opisina, kumpanya, you know, maaaring ganun ang sitwasyon ng iba sa inyo dito. So, good luck po, no? So, that's all I have for you for today, Libra. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan po natin ang mga messages ninyo for November 8. Aquarius, pauna mensahe ni Aquarius is number 26, Great Fortune. Napakaganda, no? Napakalaki ng swerte, rami, bonggang-bongga ang swerteng parating sa inyo dito, no? Hindi lang ito pang kaperahan na swerte, no? Aquarius, maaring maswerte kayo dito sa iba't ibang bagay, no? Maaring babalutin kayo dito ng swerte pagdating din sa pamilya, sa mga kaibigan, sa mga nilalakad din yung papeles, sa pag-a-apply ng trabaho, no? Whatever the case may be, there is fortune dito sa inyong horizon, Aquarius, kaya magiging maswerte kayo. Simulan na natin dyan sa pangkaparehang aspeto that is, you know, very possible, no? What else? We have 33 concerns. Ayan. So, may mga pinag-aalala ang iba sa inyo dito, no? Aquarius, maaring ano yan, maaring mga pag-aalala yan sa mga major areas ng buhay ninyo. So, nag-iisip kayo, maaaring nagdi-discarte din kayo dito. How are you going to cope with mga ganap sa buhay ninyo, yung mga ganon. Kasi maaaring may mga challenging situations din talaga na pinagdadaanan ng iba sa inyo. Kaya nag-worry kayo, no? Maaari din ganon. By the way, Aquarius, please look up for the meaning of Master number 33 po for more guidance din, ano? Nang sa gayon, madagdagan yung mga mensahe na maririnig ninyo today. So, what else? We have number 8, false person. Mag-iingat po kayo, ha? Kasi maaaring meron kayong mga low vibration people around you dito na, alam mo na, para maiwasan ninyo na mabudol kayo, maiwasan ninyo na maloko kayo, mapagsinungalingan kayo, you know, be vigilant, okay? Be vigilant, be a keen observer, pakiramdaman ninyong maigi yung mga taong nakakausap ninyo, no? At ang mga makakausap pa lang ninyo, make sure, no, napapaanda rin ninyo ngayon ang iyong intuition. Always follow the guidance of the divine, ano, through your intuitive messages and nudges dito. Okay? Nang sa gayon, hindi kayo masabit sa kung anumang kadramahan ng iba, or hindi kayo mabudol, kumbaga. Okay? So, what else? We have number 13, wealthy man. You will be dealing with a wealthy man around this time. Aquarius, maaring yung wealthy man na to, siya pala yung magdadala ng swerte sa inyo, diba? That is possible. Maaari din naman na this is your boss, maaring this is someone na yayamanin na, no? Maaring nasa mataas na posisyon din ito sa trabaho, maaari din na very successful na tong taong ito in terms of money, career, and finances. So, this could be anyone, ano? This could be anyone, pero ano na siya, meron na siyang established na sitwasyon pang kaperahan, no? So, maaaring siya talaga ang pagmumulan ng inyong swerte. 36, distant horizons, most likely si wealthy man ang merong opportunities na dadalhin sa inyo, no? Maaaring ganon ang sitwasyon. Kasi parang ang iba sa inyo nag-iisip, maraming plano siguro kayo sa buhay, lalong-lalo na linked sa inyong kaperahan, sa inyong karera sa trabaho, no? And maybe
maybe may mga pangarap kayo na, let's say for example, magkaroon ng pagkakataon na makapag-abroad, no? Mamasyal or magtrabaho, mag-migrate. Maaaring may mga ganon sitwasyon ang iba sa inyo dito, Aquarius, and maybe that is what you are thinking about. Maaaring yun ang pinag-aalala din ninyo, iniisip ninyo kung kailan mo na kaya, no, masisimula ng pangarap mo yon. Paano mo kaya madadala sa 3D reality mo ang mga pangarap mo na yon. So maaaring yun ang yun ang iniisip ninyo. Maaaring yun ang bumabagabag, no, sa inyong isipan around this time, Aquarius. You also have number 3, marriage. Ayan, napakaganda, napakaganda. Kasi maaaring merong ikakasal sa inyo dito, or maybe maaari din, no, na merong invitation dito para sa isang kasalan. That is also possible. Or maaari din na this is kasalan, partnership in business, no? So maaaring meron ditong agreement, no, na mangyayari. Maaaring magkakaroon kayo dito ng pirmahan about a business partnership. So maaaring ganun din ang sitwasyon ng iba sa inyo dito, Aquarius, no? And also maaaring yung kasalan na to is destination wedding, no? Yun ang napipick up ko. Maaaring destination wedding ito. This might happen around the corner, or maybe this will happen na wedding na to summertime next year. So maaaring nagpa-prepare ang iba sa inyo dito for your wedding, or maaari din naman na invitation nito, may imbitahan kayo sa isang kasalan. So maaari din ganun ang ganap, no? So sa kung ano man ang mga ganap sa buhay ninyo dito, Aquarius, around this time, ano man ang pagkakaabalahan ninyo, ano man yung aasikasuhin ninyo, ano man yung mga transactions ninyo around this time, always be careful dahil meron tayong false person energy. So kahit anumang area ng buhay ninyo, maging a keen observer kayo, no? And always listen to your gut instinct dito, because mararamdaman ninyo naman yon. Normal yun sa atin, di ba? We all have psychic abilities. Mararamdaman ninyo if there is someone, no, na off ang something off ang energy para sa inyo, no? If there's something off with the person, you will definitely feel it, no? Aquarius, pakinggan nyo lang yung bulong sa inyo ng iyong intuition, nang sa gayon, well, hindi kayo masabit sa kadramahan or sa kung ano man ang gagawin ng false person na ito, okay? So that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.